Yan mga bro, so magandang araw sa inyong lahat. So ngayon ulit nandito tayo ngayon sa San Pablo. Yan, kasama natin si Papa Idol. Hi. So ito mga bro yung Rouser 180 na ginagawa natin. So ngayon lang tayo bumalik, Sabado ngayong araw. So nandito tayo ngayon sa San Pablo. Yan, si bro. Hey. Okay mga bro, so bago natin umpisahan yung ating video ngayong araw. Ngayong araw pala ay bubuin na natin yung makina ni bro. Papakita ko sa inyo yung mga ipapalit natin na pyesa. Yan, bago natin umpisahan yung mga bago pa lang sa ating channel, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. So, book natin na. Para po lagi kayong updated mga bro kapag mayroon tayong mga videos na mga i-upload. So, tara. Yan mga bro, so bale ito yung motor na naalala niyo yung video natin na gabi. Ito yun. So kinis pa nito. Ganda pa, di ba? Tapos ito yung mga pyesa niya mga bro. Matagal dito kasi lilinisan natin to lahat. Ito yung crankcase na papalitan natin. Ayan, kita niyo yung mga tama. Ngayon makita niyo yung mga tama ng timing chain, no. Durog yarn. Ating oil pump. So lilinisan natin to lahat bago natin ikabit. Kasi pagkakataon na natin maglinis eh. Sayang naman kung nakalas na tapos hindi pa natin lilinisan. Yan. Isang box na pyesa. Ay, wala tayong Lindex. Lindex drive. Meron ba? Ay, tunay kung mayroon. Yan mga bro, so ang gagawin natin dito so lilinisan muna natin lahat 'yan. Para sure bull. Yan mga bro, so bali ito meron tayong gasolina. Tapos yan, nandun kay Idol yung iba. Linisan muna natin mga bro tapos babalikan ko na lang kay mamaya kapag malinis na. So gagawa tayo ng video kapag bubuin na natin kasi yung paglilinis madali lang din naman ito eh. Yan mga bro, so welcome back tayo Yan. So tapos na natin linisan. Kangiti na. Kanina malungkot na, payak na. Yan, ito yung mga natin, magneto, yung head, tapos ito yung mga papalit natin. Kala mo konti lang pero umabot ng 12,000 mahigit po ito. Tingnan nyo naman yung barbula, puka ng piso. So papalitan natin to. Ayan, may buka tayong barbula dito. Ito yung mga parts. Ayan. Yun. Ito yung ating valve spring, dalawa. Yung ating valve lock. Hindi siya makahol. Nakahol yan. Dugi, kahulan mo. Hindi siya makahol. Ayan. Yung crankcase, medyo malinis na yan mga bro. Tapos ito yung ating transmission. Umpisa na natin bro. Akin na. Cellphone mo. Ayan. Yan. Kasama natin si Idol Motovlog. Siya yung magdi-demo sa atin kung paano magkasa ng transmission. Ayan, so dito tayo muna. Ayan, sa input shop. Input shop ba? Tama ba? Oo, tama. Input shop. Yan, kasi pag bunot natin, naghihiwalay kasi siya. So pagka nabunot mo naman siya, wala siyang ibang maghihiwalay, kundi yun lang yung mga naghihiwalay na yan. Yan. Maliban na lang, tanggalin Maliban na natin. lang, ayan, Tanggalin natin yung mga circlip, di ba? Oo, maliban na lang kung tatanggalin nyo pa. Pero huwag nyo natanggalin para hindi na kayo mahirapan. Baka magkabali-baliktad pa. Naku, baka magkaroon pa ng Problema. Baka pag laki no, buntugan pa. Yan, so umpisa na dito sa input shop. So, pag nabunot natanggal, walang ibang ibabalik dyan. So, unahin natin itong washer. Yan so Spread washer washer. na yan lagay natin dito. Tapos, susunod natin to. Yan, ganyan lang paglagay niyan. Tapos ito. Ito naman, wala namang baliktaran to eh. Pero yung iba kasi, pag galing pa talaga kasa, may palatandaan kung ano yung may, may puti. Yun yung nakaibabaw. Pero ito talaga, wala naman yan. Kahit baliktaran yan kasi pareho lang naman ang lalim yan. Ay, lagay natin. Tapos ito yung washer niya na sinasabi ko na makapal siya pero maiksi. Hindi siya ganun kalapad. Yan, ito yung sa input shop niya. Tapos pagdating naman dito sa output niya, kaya pala siya output kasi nakalabas to sa sprocket chain, tama ba? Tama. Ito kasi nasa loob ng makina to. Kaya siya input. In, out. Or sa ibang term yan mga bro, tinatawag ng counter shop yan. Ayan. Yung ayan yung main. Tapos ito naman, ito naman ay output shop no. Oo. Paglagay naman ito, makikita niyo na mapapansin niyo yan, yung lima na yan malapad. Pagdating dito sa ilalim, 6, 'di ba? Oo. 1 2 3 4 5 6. Ito 5. Oo. So ang ilalagay niyo diyan yung 5 sa ibabaw.
Baka kasi magkabaligtad eh. Walang washer yun, walang washer. Wala siyang washer yan. Baka kasi magkabaligtad eh. Yung pasok pa naman, ano? Pasok pa naman siya. Kaya lang, pagpasok niya yung pag paglagay niyo sa shift drum, hindi rin, wala papasok na kambya. Oo nga. Diba? So, yan, yung 5 na yan, kailangan na sa ibabaw yan. Ay, gano'n lang pala yun. Yan. Tapos, to, Bushing. busing. Yan. Ngayon lang naman yan. May mga butas din kasi daanan ng langis yan. Tapos ito, yan, malalim. Malalim, di ba? Dito sa ibabaw, halos pantay lang. So, gano'n na sa paglagay, pantay sa ibabaw. Tapos ito yung manipis na washer na medyo malapad. Dito yun siya sa output shop. Yun. Okay, ito. Tapos lagay natin siya dito sa mismong makina para tapos na. Nangalay na yung bibig ko Kakaumpisa ko, nangalay na yung bibig Sabi ko sa'yo eh. Oh. Ayan, sa paglagay naman, ganito lang. Aba, ganyan, di ba? Lagay nyo lang siya pa ganyan. Parang baliktaran lang siya, salpak lang siya pa ganyan. Tapos lagay nyo pa ganyan. Kahit bitawan nyo yung isa niyan. Paglagay, bitawan nyo yung isa, okay lang yan. Yan. Importante, ma-shoot nyo itong output shop niya. Ayan, shoot na yan. Eh, gano'n lang pala kasi nito yan. Oo. Oh. Tapos ito naman tayo sa, anong tawag dito? Shifting port. Yan. Ito namang dalawa na to. Hindi kayo malilito dito mga idol. Kahit ilagay ito sa ilalim, kahit ilagay nyo ito sa ibabaw. Pare-pareho lang naman to kasi yung kapal niya, pareho lang din yan. Yan o, paras lang yun. Hindi gaya ng ibang shifting port, meron siyang mataas dito, may maiksi sa taas. So sa paglagay naman, ganito lang din o. Lagay nyo siya pa ganyan, angat nyo lang ng konti para hindi kayo mahirap. Ayan, pasok na agad yan. So ganun din dito. Tapos yung isa naman din, hindi rin kayo magkamali kasi kung mabaliktad nyo to, hindi papasok yung sa shift drum niya, ito sa butas. Yun. So ganun pa rin siya ang paglagay niya. Yan, yung kasi mga bro maganda diyan kasi yan, yung shifting fork, yung parang nakahiwalay na ano, hindi kagaya ng ibang shifting fork na baliktaran, malilito kayo. Malilito kayo. Ito hindi. Pag nabaliktad nyo, ay wala talaga. Mahahalata nyo rin pag nilagay nyo yung shifting drum, hindi nyo na may kakabit. Yan, tapos lagay natin tong shift drum. Yan, lagay natin to. Langis muna natin kasi Nakakalimutan na nga yung langis. Yan. Lagay natin to shift drum. Yan lang ipaglagay niyan, yan oh. Ayun, yan lang pala Tapos, yun. sa pagsalpak naman ng shifting port dito sa shift drum, iangat nyo lang din to konti, itatapat nyo siya dito sa butas, yan o. Angat nyo siya dyan, lagay nyo yung ano, yan o. Tapat yan. Tapos ganoon din dito sa taas, angat nyo siya ng konti din, yan, para pasok. Tapos, una nyo ilalagay yung may butas na pin, yan o. Ba't magkaiba ba yan? May butas. Kasi itong isa, kaya siya may ganito, ito yung sinasabitan ng pag nagkakambya ka, ito yung parang babalik siya, hihilayin siya ng spring. Yung spring naman, ito yun, dito siya nakalagay. Ano ba yan? Yan, oh. Yan. Kasi Yun. dito yan siya. Oh. Diba? Ngayon, lagay natin muna ito, yung maiksi, na walang nakausli. Yan, lagay natin. Mabilis lang to. Oh. Tapos ito, lagay din natin to. Ganun din, angat nyo rin to ng konti. Yan, oh, angat nyo rin yan, dito yan sa taas. Yan. Tapos pasok nyo dito. Ay, simple Yun na. lang pala yun. Diba? Pasok na. Siyempre, lalagyan mo natin langis para lumambot-lambot. Masarap ang pasok. Pahabaan ng video. 5 minutes? Yan. Transmission pa lang 5 Yan. minutes? Tapos, bago yung siya takpan, i-check nyo muna kung papasok lahat yung cambia. Kasi ito naman, hindi mahirap i-check to dito. Kasi wala namang spring to na pag ginalaw nyo to, aangat yung pin. Walang mga spring yan eh. Yan o. Pag, ano yan, permera yan. Yan lang. Bro, may dumi. Tanggalin mo muna to. Ayan o. Yan siya sa pin. Saan? Ayan o. Ayan. Ay, good. Yan. Yan. Yan, ganun lang. Yan, pasok. Kailangan, pasok lahat. Yan. Tandaan nyo lang dyan mga bro. Dumudulo yung ano. Yung mga hiwa na yan. Dumudulo yan. Ganun lang. Tapos ganyan. Yan yung pinaka-neutral niya. Yan. So, ganun lang mga idol. Yan, tatakpan na natin siya. Mamaya na lang ulit. Pakita na lang natin sa kanila kung anong kakalabasan yan. Oh, sige. Oh. Right. So, mamaya, buuin na. Yan mga bro. So, kita nyo. Buo na natin. Tsaka pala, yung mga nagtatanong ng pangalan ng mga gear na yan, meron naman tayong video niyan. Sa input shop, yung pinakamaliit dito, yun yung primera. Okay? Sa input shop, yung pinakamaliit, yun yung primera. Kumpara nyo sa output shop, kasi magkaharapan, nakita nyo, magkaharapan sila. Magkaharapan. Dito naman baliktad. Kung yung dito yung pinakamaliit yung primera, sa kabila, ang pinakamalaki naman yung primera. Parang ganun mga bro. Ayun o. Ayan, pansinin nyo. Ayan yung primera.
ilalim. Yung pinakamaliit. Sumunod tong malaki, medyo malaki-laki. Ito yung segunda. Okay, segunda, tercera, kwarta, at saka quinta. Yun ang counting ng gearings natin. Sa input, yung pinakamaliit, yun yung primera, segunda, tercera, kwarta, quinta. Dito naman baliktad. Ito yung primera, ito yung segunda, ito yung tercera, ito yung kwarta, at quinta. Ganun lang yung gearings natin ng lahat ng transmission sa motor. Ganun siya. Ano susunod natin dyan? Yung gasket po sana. Liquid gasket ang kailangan natin. Ayun, nasa bag. Kunin mo muna, bro. Yan, siya nga pala, shoutout sa ating mga tropang mga malulupit dyan, ano. Yan, kay Kapro Pawis TV. Yan, mga tropa natin yan, mga bro. Kung malapit kayo sa area niya, pwede kanyong puntahan. Kay SMS Winswork, shoutout bro. Kay Kaworkski ng Bulacan, shoutout bro. Kay Vince Work ng Quezon City, yan naman yung mga tropa natin na naka-raider. Shoutout sa inyo mga bro, ano. So, yung mga subscribers natin na naka-raider, kung malapit kayo, doon na lang kayo pumunta. At sa parting Rizal naman, yan sila Mariano Brothers Moto TV. Shoutout bro. At sa parting Quezon, yan Kipalapaa. Yan bro, ba sino gusto mo shoutout? Yan. Shoutout kay kay Dilyong Works. Yan. Yun. Tapos kay John Ray Palapaan, kay mga tropa natin, mga vlogger yan. Mga walang halong yabang sa katawan. Yan yun. Marami tayong mga tropa diyan na vlogger yan. Yan mga bro. Sila yung mga, siyempre tayo, ano naman tayo? Pangit tayo. Pangit tayo. yan ang ayaw ko marinig. Ay, mga bro. So siguro hindi na natin to step by step tutorial siguro talaga mga bro, kasi tinan nyo 9 minutes na tayo. Naglalagay pa lang tayo ng gasket tweaker. Abutin tayo ng 50 minutes. Madaya pa naman na babad trip pagka mahaba yung video natin. Kaya nga pala yung mga bearing nito, mga bago rin yan. Hindi ko na napakita sa inyo yung pagkakabit, pagkakasa. So nilalagyan ng gasket maker mga bro para siguradong walang tagas, kasi mahirap yan. Center pa naman yan, center kapag tumagas yan. Ganyan ulit mangyayari sa makina nyo. Kalas-kalas ulit yan. Yan. Buti mabait yung aso dito. Mukhang may kamukha yung aso dito bro. Parang kamukha ko. Kamukha mo aso. Parang kamukha ko na yung aso. Ayan. Ito mga bro. So, ito, ikakasan na natin yung valve seal habang nagkinakasan ni Idol Tolits to. Yan, ko muna yung mga bro. Yung valve seal para mas madali. Kasi maghahasa pa tayo niyan. So mamaya, Yan. So, lagyan na natin. lagay na natin yan ngayon. Ito yung tinatawag na sintro gasket. Wala. Yan. Tapos, Sigunyal. sunod natin ang sigunyal. Ay. Yan. Ganyan natin yan. Sigunyal. Tapan na natin bro. Yan. So, yan mga bro, pagka talaga nyo yung sigunyal, pwede na natin takpan yan. So, hindi na natin nalinisan ng ayos mga bro, kasi grabe dikit na dikit oh. Ubus yung gasolina ni bro. Ay, tunay na. Yan, pagkatapos niyan mga bro, siyempre yung mga tornilyo. Baka mawala yung mga tornilyo yan mga bro. Yan, yung mga pinagtatanggal niya, kapag ka first time nyo magkalas or hindi pa kayo sanay, mas maganda mga bro, yung magneto side, ihiwalay nyo yung bolt. Yung center, ihiwalay nyo yung mga bolt. Tapos yung side sa may clutch side, ihiwalay nyo yung mga bolt. Kasi pinagalo. Huwag nyo nagkagayahin to mga bro. Ayun, gitin nyo yung mga tornilyo, ayun o. Halo-halo lahat yan sa magneto, sa clutch. Pati ako nalilito na. Ito yung sa gitna, may washer na yan. Yan. So abangan nyo na lang mga bro, ano. So puforward na natin to para mas mabilis.
Yan mga bro, so update po tayo na. Kung nakikita nyo mga bro, bali buo na po yung ating makina ng Rouser 180. Nakabit na natin halos lahat na. Maliban dun sa sprocket kasi sasabay natin yung kadena niya. Yan, yun na lang ang natitira. Ayun. Yan yung mga pangilalim na natin. Okay, so kakasama na namin ito mga bro. Wala tayong taga-video eh. So balitaan ko kayo mga mamaya pagka nakabit na natin lahat. 2 hours later. Yan mga bro, so update po tayo ano. So bali ito na yung ating Rouser 180. Nakabit na rin natin lahat. Yung tangke, yung karburador, pati yung cover nakabit na natin mga bro. So panda rin natin. On. 11.2 na lang oh. Uy. Kaya mamandar na. Mandar na. Ngayon, meron ka narinig na parang helicopter sound. Ayan mga bro, ay clutch housing. Yun na lang ang pinaka problema ng motor na ito. Kapag napalitan ng clutch housing, ay tining na yan. Yan mga bro. Ganito ang tunog mga bro. Doon sa mga nagtatanong na naka Rouser 180, 200 at 220. Kapag ganito ang tunog nyo, ayan, clutch housing yan. Iba naman ang tunog ng timing chain. Kasi ang timing chain, lagi tik-tik sound. Yung tunog ng tensioner at ng timing chain, iisa lang. Kasi ang mangyayari nun, lalalo yung timing chain niya. So, ang tunog niya, nandito sa may head, lagatik naman. Ito naman, ang tunog niya, ayan, nandito sa may clutch. So, clutch housing mga bro. Hindi ko napakita sa inyo habang kinakabit natin. Yung lagayan ng lining, di ba yung lining natin, meron siyang tinatamaan sa gilid. Ang lalalim na nun. Tapos, yung housing, pag inaalog natin ng ganon, kumakalampag na rin siya. So, malaki na yung pre-play niya, kaya ganito yung tunog niya. Yun. Ano? Ayun o. Diba pag pinipindot natin yung clutch, so nalilaser yung sounds niya. Nababawasan. Payak na oh. Payak na. Oh, pindutin ko mga bro ha. Pindutin natin. Oh, nandiyan yung tunog. Nakapindot. Pero pag binitawan ko yan, ayun o. Tak. Ganun na sound mga bro ng clutch housing na sira. Yan. So yun na lang ang pag-iipunan dito ni bro ng may-ari nito, clutch housing. So sa ngayon siguro mga bro, nandito lang po yung video natin ano, kasi hapon na meron pa tayong pupuntahan. So magandang araw sa inyong lahat at sana mga bro nakatulong sa inyo yung ating video ngayong araw. Right.